guys! So nandito po ulit tayo dito sa ating kusina ni Nanay dito sa Novice Channel. So ang lulutuin po natin ngayon is mlokie. So ang mlokie po, ito po ay isang menu ng mga Arabs or gustong-gusto po nila na kakainin kasi maraming health benefits po ang mlokie. So ang mlokie po ay ito po yung saluyot sa ating sa Pilipinas. So ito po siya. So natapos ko na po itong hinugasan, lininisan at saka ginayat-gayat. So ito po ang ating lutuin, ang mlokie. At ito po ang ating sangkap. Kailangan po natin ng chicken meat at ang ating bawang or garlic. At kailangan po natin itong butter. So, butter po itong gamit ko na panluto. Saka yung ating mlokie. At kaldero po natin. At ito na nga po, atin na pong lulutuin ang ating menu sa araw na ito. First is, kailangan po nating tunawin itong half butter po ito. Yan, yung natira ko noong nagluto ako noong nakaraang buwan. So, ayan po. Tutunawin lang po natin ito. And then, ating itong pala. Itong bawang. Kailangan po nating i-slice. Minsan dinudurog ko po siya. Pero, okay din yung i-slice natin. So, depende po sa atin paano natin yung bawang natin. So, pinapainit din natin yung butter natin. Ating pong pipitin itong bawang natin and then let us slice it like this. Ganyan lang po. Hindi po siya masyadong wag masyadong maliit yung ilagay ko na po yung bawang dyan para magsabay po doon sa butter natin. Yan, nailagay po natin ang butter and the garlic. So, wait lang po natin itong medyo mag-brown at matunaw yung butter natin dyan. So, lagyan po natin itong karne ng manok. Itong meat natin, lagyan po natin ng spices nila. So, once again, ito pong bahar. Lagyan po natin konti lang. Huwag masyadong marami. So, second is itong paminta na durog. Black pepper. At saka itong erfe. Parang cinnamon siya, pero hindi siya cinnamon. Erfe ito, hindi ko alam kung ano sa English. And then, itong Diyos Katib. Katib po ulit, which is nutmeg naman doon sa English. So, yan. Haluin lang po natin na ganyan para maihalo po yung kanyang spices sa chicken meat. Yan. Nagtitipid lang po ako ng aking hugasin kaya hindi ko na po inilagay ito sa plate. At malawak naman po yung yung ating chopping board.
So, yan, pag nagganyan po is pwede na din po na. Huwag natin masyadong pag-brownin yung, yung garlic, Kaya ganyan lang siya. At ilagay na natin itong chicken meat. Nalagyan ko ng Clorox itong sangkalan kasi iba yung lansa ng nila dito ng chicken meat nila. Masyadong malansa kapag kailangan ng Clorox yung hugasin. Dito rin po natin ito. So, itra-transfer ko po ito sa mas malakas ang apoy para po matanggal agad yung kwan niya, yung tubig niya. So, ito transfer po natin dito sa mas malakas na apoy. And ganyan lang po natin. So, kailangan natin haluin. Antayin po natin ito na mag-brown itong manok hanggang mag-brown siya. Then saka po natin ilalagay yung saluyot ng loki. Ganun lang po kapatid. Wait lang po natin ito na mag-brown. Malapit na po itong mag-brown ang ating chicken meat. Lang pa po, konti pa po. Ay, mag-brown na po ito. Yun lang po. After it going brown, this chicken meat is we can put the loki. We can put the saluyot na. Nyabati ko. Ano ba sa English ang saluyot? You can comment down below kung ano po. Okay, so that's it. Ito po siya. Ganyan po yung meat natin. Medyo brown na siya. Pati yung garlic, na din. Kung napansin nyo kanina, hindi masyadong nag-brown nung inilagay ko yung, hindi masyadong nag-brown, yung garlic. Tapos inilagay ko na yung chicken. Kasi dito, diba, habang napreprito din, yung chicken is talagang preprito din siya. So, you look this, ganito po yung, so, nag-brown na po ito. Lagay na po natin itong saluyot natin, itong loki. Ganyan lang po. Lagay po natin ang ating gulay. Nailagay na po natin. And then, haluin lang po na ganyan. Halo-haluin lang po hanggang sa mahalo.
kailangan ko pong palitan ang aking sandok. So, palitan ko itong aking sandok. Ayan. So, po, haluin po natin ito. And then, lagyan po natin siya ng tubig para may sabaw po siya. So, depende po kung gaano kaluto yung gusto mo. Kasi sa akin, ang lola ko po is hindi siya, yung ipin niya ay hindi na pwedeng i-ngat-ngat niya sa sa half cook. Kaya kailangan ko na pong lutuin ng maigi hanggang maging soft siya. So, nasanay na din ako doon sa lasa ni lola na kung gaano luto. So, wala naman akong magagawa kasi syempre, alaga natin ang importante. Di bali sa atin at pwede tayong mag-adjust, no? So, kung ayaw mo po na masyadong maluto, wag po nating takpan itong emloquille para hindi po maiba yung kulay niya. I mean, steady pa rin po na green siya kapag maluto. Kaya ang pinakaiwasan po natin, wag po natin siyang takpan. So, kung gusto mo po yung half cook lang or yung ganito lang yung yung luto niya, pwede ka pong tanggal ng konti para sa iyo at then lutuin mo po, continue to cook yung kung ano po yung gusto ng yung alaga na luto. Gusto niya ma-overcook ganon, at least nakapag-separate ka na sa iyo. Ayan. So, wag po nating tatakpan para hindi po siya mag-iba ang kulay. Yun po yung sekreto ng emloquille. Wag po nating takpan habang ating linuluto. Kasi pag ito po ay natakpan, mag-iiba yung kulay ng leaves niya. Hindi na po siya green, kumbaga brown ba yung saluyot pag matakpan. Kaya ito po ang ginagawa ko, hindi ko po siya tinatakpan hanggang sa maluto. So, yun lang ang ating gagawin. So, ganyan po siya. Ayan. Ayan po ang ating linuluto. Kailangan na po nating lagyan ng asin. Timplahan po natin ng asin. Ayon po doon sa ating panlasa. And then, haluin po natin. So, luto na po ito mga kapatid. Okay na ito. Tingnan nyo, hindi ko po siya tinakpan, ay okay po yung kanyang kulay. Ayan. Halo-halo po natin. Kung gusto pa ninyo na mas pa yung tubig niya, mas marami yung tubig, pwede rin po ninyo na dagdagan. Pero sa akin kasi, si Lola naman hindi siya mahilig doon sa may sabaw. So, ako lang po yung nagsasabaw. So, okay na po yan. Kasi ayaw ko yung marami ang sabaw. So, ganyan lang po. Naman po natin yung asin ko. Okay na siya. At ang pangpapares po natin dito sa emloquille na lutuin is itong rice. So, ito pong rice this is 2 cups. So, binabat ko po ulit itong rice ng tubig at linagyan ko ng konting asin para po mas madali pong matanggal yung cornstarch niya, yung starch ng rice. So ito po, 2 cups of water. Babad po natin ito ng 1 hour before natin lutuin na kasama po ito. So, ang tawag po dito is rosma sariye. So, sariye po itong pong pansit ito na ganito short na pansit. So, ito po yung ating lulutuin na menu sa ngayon. Emloquille maa ros sariye.
Yun, at ngayon din naman ay ating lulutuin ang ating rice, rosmaa sa ariye. Ano po ang sunod nating lutuin? So, ito po ang sangkap natin dito. Ang roso. Ito po is linagyan ko na po ng oil. May oil na po itong aking kaldero. Ayan. And then, ito po ay kailangan po nating iprito ito. Mag-brown siya. So, kontrolin lang po natin sa ating kung kamay, kung gaano karami ang ating lutuin. So, ay yung rice ko is 2 cups. Hindi siya puno yung cups ko. Pero, going to 2 cups na yun. Ganyan lang ang kadaming ating prituhin po natin ito hanggang mag-brown. Ito po, so ang pagluto po nitong rice is 1 cup of rice is equal to 2 cups of water. Yun lang po. Ito, brown na po ating sa ariye. Sa ariye po yung tawag dito. Sa Arabic, sa ariye. Pansit. Kita sa pansit na maliliit na kulay yellow. Itong sa ariye nila. This is sa ariye for Arabs. Yan, ilagay na po natin ang ating rice. So, 2 cups po yung rice ko. So, kailangan ko nang lagyan ng 4 na tasa ng tubig. Ang tubig po pala na ginamit ko is hot water. Na cups of water. Ganun lang po. And then, haluin po natin. Saka, lagyan po natin ng asin. Pampalasa. Ganun lang po. And then, wait po natin hanggang sa kumulo siya at maluto. Yan, luto na po ang ating rosmaa sa ariye. So, ganyan po ang outcome ng rice na may pansit.